naging busy ang muling pagbabalik regular sesyon ng Kamara ngayong araw. Kaugnay ganyan, mayroong binigyang diin si House Speaker Faustino Boji D. III para sa ating mga kababayan. Si Earl Pobias para sa Detalye Live. Earl. Princess, magandang hapon. Ngayon ngang unang araw ng pagbabalik sesyon ng Kamara ay agad nagbigay ng direktiba si House Speaker Faustino Boji D na dapat ngayong taon ay mas maging bukas sa publiko ang trabaho ng Kamara. Princess, sa kanyang opening speech, iniulat ni Speaker D na kamakailan lang ay nakipagpulong siya sa DICT para yan sa pagde-develop ng isang digital application kung saan lahat ng mga nakabinbing trabaho ng Kamara ay madali nang mamonitor. Kaugnay niyan, tiniyak din ni Speaker D na gagawin nilang mas transparent ang paggamit sa naprobahang 2026 national budget. Kabilang nga sa pinauuna ni Speaker D ang pagpasa ng Kamara sa panukalang paggamit ng blockchain system sa national budget. Pakinggan natin yan. We must be honest enough to confront the shortcomings of the past. Accountability is not an act of vengeance, it is an act of justice. Hindi uusad ang bansa sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pag-ayos ng mga sistemang matagal nang nagbibigay pasakit sa ating pong mga mamamayan. Princess, samantala, kumpiyansa din naman si House Majority Leader Sandro Marcos na maipapasa sa Kamara ang natitira pang 36 out of 48 LEDAC priority measures. Babantayan daw ng liderato ang mahigpit na deadline sa pagbusisi sa mga naturang priority bills. Kabilang anya sa mga uunahin nila ay ang batas na magpapaunlad pa ng sektor ng agrikultura, kalusugan, edukasyon at social welfare sa bansa. Sa agrikultura at food security, kabilang sa prioridad ay ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law, Fisheries Code at Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Magpapalakas daw kasi yan sa produksyon at lokal na merkado para sa mga magsaka at mamimili. Sa kalusugan, itinutulak naman ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act para sa mas malawak at na access at dekalidad na serbisyo. Sa edukasyon naman, uunahin ang Classroom Building Acceleration Program at pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Yan ay para tugunan ang kakulangan sa mga pasilidad at suporta sa mga mag-aaral. Sa social welfare naman, Princess, sa amyendahan din ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act at masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act na parehong nagbibigay ng assistance para sa pinakamahihirap na pamilyang Pilipino. Princess. Earl, marami-rami ang nakalistang trabaho sa Kamara ngayon. May mensahe ba mismo si House Speaker D sa mga kapwa niya kongresista para masigurong matatapos itong mga priority bills kasabay na ilan pang mga pagdinig at investigasyon sa Kamara? Princess, kasabay nga niya, no, sa kanyang opening speech nga din, nanawagan si Speaker D sa kanyang mga kapwa kongresista na kung pwede, ay isang tabi muna ang kanilang political na interes. Naiintindihan naman daw niya na sa mga darating na panahon, marahil ay magkakaiba na ulit sila ng kanilang mga pananaw at paninindigan sa politika, pero ngayon daw na meron at marami silang mga trabaho na kailangang asikasuhin. Unahin daw muna sana ang trabaho na inaantay at ina-expect sa kanila ng taong bayan kumpara sa kanilang mga sariling interes. Balik muna sa inyo.